Nako, Senator Dante Marcoleta, meron talagang warrant na, no? Siguro talaga sinusurprise nila. No, marami nagsasabi talaga na sabi, wala daw warrant si Senator Marcoleta, si ganito, sabi ng otoridad, wala daw warrant. Pero po, natuklasan po ng Net25 na maaaring merong warrant niya. Bakit? Kasi hinold departure ba't i-hold departure si Senator Marcoleta kung walang nakasampang kaso talagang wawarant na? Ito lang napapaisip tayo, no? Na ito, mga kaibigan, talagang alam nyo, ganito lang yan Hindi naman to takutan Hindi naman porket mag-rally ang INC, ganito matatakot sila, hindi Talaga sinusubukan nila yung taong bayan at pati yung kakayahan ng partido ni Senator Dante Marcoleta. Talagang sinusubukan nila. Ganito kakakapal ang mga pagmumukha ng mga to. Opo. Ganito kagarapalan na para talaga si Senator Marcoleta makulong nila at ma-plunder nila. Ginagamit nila ang puwersa ng kapulisan at ng mga para lang sagupain ang napipintong. Alam nyo kasi mga kaibigan, totoo lang talaga. Alam mo kung totoo malaking gulo to Oo. May mga tao na dadamputin na may kasalanan. O kaya pinaghihinalaan. Halimbawa, justify natin si Jinggoy sa si Revilla. Okay, at si Jesus Cordero. May possible. Kasi easy target sila. At may mga kaso na rin si Jinggoy. Pero syempre, ayun niya kay Pinky, wala daw kaso si Jinggoy, di ba, nakulong. Pero pwede mo siyang i-justify na okay, sige, pansamantala, may kaso, sige. Ganyan. Nasa proseso ng abogado. Pero ikaw, tanggap mo si Senator Marcoleta, kakasuhan nyo? Talagang, ang hanap nila, hindi kapayapaan Hanap nila gulo Oh! Hindi ba gulo yan? Hindi ba magulo yung ginagawa nila? Akala ko ba gusto nila, maayos na Pilipinas? Ang gusto si Senator Marcoleta, tanggalin ang korupsyon, tuklasin ang korupsyon. Anong ginagawa ng mga to? Tinatanggal yung mga tutuklas sa korupsyon. Ang pangunahin, tandaan nyo, kahit napakalago ng ekonomiya sa bansang Pilipinas, kahit sabihin mo pa na talagang magtatrabaho ka, lahat kayo, honest kayo, hindi gaganda ang Pilipinas hanggat may korupsyon at hindi nasosolve to. Tatandaan nyo yan. Huwag nyo sabihin, wala naman nangungurakot ngayon Yung mga nakaraan ng urakot, kaya hinuhuli natin iniimbestigahan Walang investigasyon unang-una. Pangalawa, hindi nyo pwede irason na wala namang kurakot ngayon at itong korupsyon na nangyari, huwag nang imbestigahan. Kasi yun ang gusto nilang pamuntos Di ba? Ano sabi ni Erwin? Move on na daw. Let's move on. Ibig sabihin, kalimutan na yung nangyari korupsyon at yan ang mahirap. Pag kinalimutan mo to, mamimihasa. Yung mga kumuha ng pera, tinatawanan kayo. Nasa bahay, nagbibilang napakaraming pera. Tatawanan kayo ng mali-malitang pera na kuha nila. Di ba? At habang ang iba, big fish, nakaupo pa rin, nagtatrabaho pa rin. Totoo. Nagtatrabaho pa rin. Okay, ganito yan Okay sana yung big fish nasa ibang bansa na Huwag na siyang bumalik. Okay na, pati mga big fish, mga sangkot nasa ibang bansa na, huwag na bumalik. Hindi nakasalukuyan, nakaupo pa rin sa ating gobyerno. Wala akong tinutukoy, pero alam ni Senator Marcoleta, alam nyo na. Formalidad na lang ang kailangan Papayag kayo, nakaupo pa sa ating gobyerno yung nanguha ng pera? Sa tingin nyo pagkakatiwalaan nyo upo yun? Sa tingin nyo magkakaroon ng kapayapaan at taas ng ekonomiya dahil doon? Hindi Ano pinaka-solusyon? Sugpuin yung korupsyon at sa pamamagitan ng mga tao na pagkakatiwalaan tulad ni Senator Dante Marcoleta. Pero anong ginagawa kay Senator Dante Marcoleta? Ayun, gusto ikulong. Hindi lang dahil sa gusto mawala sa boto sa impeachment, makulong, wala na magtuklas sa flood control issue. Di ba? Yun ang inaano nila O ito, pakinggan natin ito sa Net25 sa kanilang pahayag sila at dalawa. Wala si Senator Marcoleta. Kadalasan po kasi Monday, andito si Senator Dante Marcoleta. At Biyernes hindi siya nawawala. Pero abangan natin sa Biyernes kung diyan siya, no? O talagang, alam nyo, may mga sasabihin ako secret. Ayoko sabihin pala, hindi para sasabihin. May mga behind na hindi nyo alam. Hindi alam ng media, may alam mga media pero hindi binabalita, syempre. May mga behind the scene akong pinapaalam sa inyo na nasa itong sitwasyon na to, talagang isang pagkakamali lang ay talagang sabihin ko sa inyo, dadami tinapay sa kakape. Ito lang, dadami tinapay sa kakape. Oo. Goodbye Philippines. Tapos ikukulo ka na doon kung saan nila gusto, di ba? Kaya na sinasabi po namin. Pero well, anyway, again, hanggang sa ngayon po, isang malinaw na pahayag nga, Nelson, ay wala naman daw po. Naninindigan. Maging si Secretary John B. Cremulya ay nagpahayag din. Ang PNP chief, ayun,
Hindi ko na- Yung ombudsman kaya. Kasi dapat siya makaka-confirm na Ayun na nga, nagsampa ba siya ng kaso? Huwag po kayo magulumihanan kasi Oo. wala pa kaming naisasampa Oo. na kaso. Ang nagsalita, Wala pa. Okay kung wala pang warranty, okay na eh. Okay na eh. Pero sabi mo, wala pang nasasampang kaso, maniniwala kami? Maniniwala kami, wala pa nasasampang kaso? Talaga ba? Niloloko tayo harap-harapan. No? Kasi sabi nila, after 1 month, may kakasuhan si Seto Marcoleta, ayan na. Tapos sabi nyo, wala na. Di ba? Nililin lang nila, tao, pati INC, nililin lang. Akala nyo, malilin lang nyo? Hindi nyo malilin lang. Di ba? yung Alam mo, pinag-uusapan dito, buhay na eh. Oo. Hindi na karapatan ng pantao. Kasi karapatan ng pantao, hindi na nila ginalang eh. Oo. Hindi nila sila ginagalang. Andito, buhay na eh. Oo. Buhay na rito ang pinag-uusapan. Protektahan na ang buhay. Puprotektahan namin si Senator Dante Marcoleta. Kahit anong mangyari. pati DILG. Oo nga pala. Balay natin kung hindi naman sinasabi nung talagang opisina na may pinela sila, di ba? O sige nga, siguro manawagan na. Nanonood naman lagi sa atin si Tanod Bayan, Boying Rimulye. Tsaka itong si Miko Clavano. Oo. Sir Miko, Ginong Miko, pakitext nyo nga sa amin. Meron na ba talagang naisampang kaso from Ombudsman going to Sandigan Bayan? Aha. Ayan, ano? Kasi kung meron yan, at least malalaan natin kung may naisampa ng kaso no, laban kay Senador Rodante Marcoleta. Oo. Yeah. Tama. Para malinawan ng lahat. Yun. Diba? At kung meron man, siyempre titingnan pa rin ng korte yan, no? May probable cause ba? Yes. At katanggap-tanggap. Pwede bang ibas? O diba? Sinampa sa Ombudsman. Sinampa sa Sandigan Bayan. Sabi ng Sandigan Bayan, ano ba tong kaso nyo? Gawa-gawa. Ibasura nyo nga ito. Ayaw namin tanggapin yan. Pwede. Pwede ba gano'n yan? Pwede. Akala ko pwedeng tanggihan. Ano? So, pwedeng tumanggi ng Sandigan Bayan. No, siguro, di ba, usually sa Sandigan Bayan, sa isang grupo, tatlong hukom, no? Oo. Tatlo. So, nakita ng tatlo, parang gawa-gawang kaso ito. Oo. Parang wala naman ako kaming makitang plunder dito, tsaka Yes. indirect bribery. Ombudsman, ayaw namin ito. Basura. Basura ito. Oo, di-dismiss, right? So, pwede. Oo, pwede. Ngayon, sa kabilang banda, ganun pala. Plunder pala to. Tapos indirect bribery. O sige, arestuhin yan. So, pwedeng ganun din. Yes. Pwede ganun. Kasi ang sasabihin lang naman Sandigan Bayan dito ay ito, anong pera ba ito? Ay donasyon po yan for campaign funds. Biruin mo nagmamalaki pa yung ibang abogado na nagbablog, hindi ko sasabihin ko sino na may kaso daw si Senator Marcoleta. Wala naman daw ninakaw si Senator Marcoleta pero may kaso naman daw at dapat panagutan. Kala mo kayo lilinis ng mga to, no? Yung sabi ko sa inyo, harap-harapan yung mga amo nila eh. Di ba? Napaka-irresponsable sa pirmahan ng budget eh. Sino ba napirma ng budget? Sagutin nyo. Sino napirma ng budget? Sa DBM, sino unang pipirma ng budget? Sino huling pipirma ng budget? Sige ya. Tapos, wala siyang pananagutan? Ha? Yung mga gumagawa ng budget, walang pananagutan? Yung mga sekretary? Pati speaker, wala? Niloloko nyo ba kami? Parang ganito nangyari. May bangko. May cashier. Tama? May teller ba yun? Tawag doon. May assistant, may cashier, di ba? Doon sa loob, meron doon sa vault, naka talaga sa vault, meron tagakuha ng passbook, di ba? May ganyan sa bangko. Tapos nagkawalaan ng pera, ang sisisi mo yung gwardiya. Yung manager, yung may-ari, hindi mo wala kang gagawin, pati may pang cashier, hindi mo sisisihin. Hindi pala sisisihin, hindi mo iimbestigahan yung mga cashier. Ang ididiin mo yung gwardiya. Ganun yan eh. Kayo nagbabantay dyan ng pera, kayo nag-aano dyan. Di ho ba mga kaibigan? Sila, so sa madaling sa etapang may lumitaw na isa nagsasalita o tatlo na, tinuturo sila, so imbestigahan na. So ano ibig kong sabihin, kinukumpara ko sa nangyari kay Senator Marcoleta? Hindi lamang sila nag-imbestiga. Hindi lamang sila, basta Senator Marcoleta, ayan na, ito, inamin na niya, nagbigay siya, sige, okay na. Kasuhan na yan. I-plunder na yan. Tama-tama, i-plunder. Siguro nakita nila, absurd to sa SOSE. Absurd to sa di ba sa COMELEC? Hindi, kasuhan pa rin ng plunder yan. Kasi, yan nag-iingay sa flood control eh. Ang sasama ng mga ugali ng mga to. Ayaw malaman ng flood control issue. Oo. Ayaw malaman. Yung isang abogado nga, sabi ko alika, diskusyon tayo para magkaalaman. Diskusyon tayo. Di ba? Kasi pinipilit mo lagi 18 Marines. Hindi naman 18 Marines ang pinag-uusapan dito eh.
Ang pinag-uusapan nito, investigasyon eh. Alika para magkaalaman, di ba? Para malumitaw yung katotohanan. Kasi minsan, sabi ko sa inyo, ang debate, hindi para ipahiya siya. Ang debate para malaman ang katotohanan. Di ba? Oo. Paano naging plunder yan? Lahat naman talaga tumatanggap ng donasyon. Oo, lahat naman tumatanggap ng donasyon. Pwede bang hindi tumanggap sila ng donasyon? Tignan nyo sa AMLAC, doon sa withdraw ng pera nila. Yung pera nila, bisa 50 million lang eh. Oh, yung ginastos ang laki. Bisa ginastos siya 200 million eh. Sa kukunin yun. Eh, di ba donasyon yun? Ah, Ganon, ha? Oo. Pwede nilang i-dismiss. Aha. Kasi sasabihin naman siguro, nung depensa, kung ito po ipaprosper natin, dapat po ay makasuhan na rin ng plunder lahat ng tumanggap ng donasyon. Hindi, sabi nila, hindi po. amo ha. Ipalagay natin, si Marcoleta, inamin niya sa Net 25 na nagtumanggap siya ng donasyon. Biruin mo ha, pag tumanggap ka, inamin mo, kakasuhan ka. Pero yung mga hindi umaamin na napatunayan, hindi nila kakasuhan. Oh, ganun sila. Yung kasi iba hindi nagdeklara eh. Si Senador Marcoleta lang po nagdeklara ng donasyon eh. Kaya nga sabi ni Senador Marcoleta, ba't ako ang ano niya, ako nga naging tapat eh. Naging transparent ka ako sa mga donasyon na ibinigay sa akin, diniklara ko nga eh. Yung iba nga hindi nagdeklara. Una bes, mula simula, hindi nagdeklara. Yun ang paisi-isi ngayon, di ba? At hindi nga yan nagbalik na sobrang contribution nila. Oo. Alam mo, hindi lang marami, halos nga lahat eh. Hindi ko na malalahatin. Bibigyan ka ng pera, ha? Tatakbo kang mayor. Yung lungsod, kasi pag lungsod mo kasi maliit lang, wala yan. Pero pag lungsod mo, napakalaki. May mayaman magsasabi sa'yo, eto, bigyan kita ng 100 million, oh. Alam mo, sa mga mayaman katulad nila Chavit Singson, maraming ganyan na Pilipino, hindi lang si Chavit. Si Chavit lang kasi kilala. At saka dating gobernador, kilala siya. Pero maraming mayaman na hindi kilala na nag-i-sponsor. Oh! Tapos sasabihin nyo sa amin, nag-donate si Seto Marcoleta 70 million, sisilipin nyo. Di ba? Hindi ka alyado eh. Pag kaalyado, kahit anong mali gawin nila, okay lang, pasa todo sila. Di ba? Papito-pito ngayon. So, sa susunod pala, huwag na tayo magdeklara ng tama lahat. Ayun Di ba? Itago na lahat natin ang atin palang mga donasyon. Kasi kung magiging tapat ka pala, ipa-plunder ka pala. Di ba? Hindi mo maalis sa isipan nila yon, di ba? Halimbawa naman, ikaw yung nag-donate donasyon, di ba? Halimbawa, tumakbo ako, idiniklara ko yung Saganang Mamamayan Party List. Pinarehistro ko, halimbawa, ay sapagkat binigyan mo ko ng donasyon. Baka sabihin mo sa akin, huwag mo na deklara yan, ha? Baka gano'n na gagawin na ng mga tutulong ngayon. Huwag mo na deklara yan. Huwag mo na sabihin. Huwag mo na broadcast. Di mas masama yung gano'n. Di ba? Hindi totoo lang. At maraming gumagawa nun. Hindi talaga dideklara. Hindi lang si Seto Marcoleta gumagawa nun. Halos lahat ng politiko. Tapos sasabihin mo, aharap ka, si Seto Marcoleta madumi. Di ba? Alam mo, hindi na nahiya tong mga to eh. Hindi na nahiya to. Kakapal ang mga pagmumukha ng mga to. Hindi yan nahiya talaga. Para pagtakpan yung gusto nila, si Seto Marcoleta kakawawain nila. Wala na, hindi naman to takutan. Sabi ko, hindi to takutan eh. Katulad niyo, matunog na mag-rally ang Iglesia ni Cristo. Sa tingin nyo, sa pangaunang rally, nanawagan, tigil muna ang impeachment. Hindi nyo pinakinggan. Okay, sabay, hindi nyo papakinggan yon. Kasi layo nyo talaga yon. Pangalawa, nanawagan ng transparency at accountability. Hindi nyo pinakinggan. Hindi kayo nag-iimbestiga. Lalong nanadya lalo si Pinky. Lalong nanadya, yung pagkatapos ng rally no November 16, nanadya lalo siya. Lalo siyang hindi nag-imbestiga. Tila inahamon yung Iglesia ni Cristo, inahamon nila. Bakit? Reliyon ba ang inahamon nyo? Hindi reliyon ang inahamon nyo. Ang INC, nagbabayad yan ng mga member nila ng mga tax pa rin. Taxpayer pa rin ang bayan yan, yung member ng mga yan. Taong bayan pa rin yung kausap mo. Di ho ba? Hindi nila pinakinggan. Sa tingin mo sa pangatlong rally, lulusot pa kayo? Sino ba nagsabi nun? Ito, hindi sa akin galing to Hindi sa akin to Kay Ka Eric Celis galing to, narinig to kay Ka. Kasi Ka Eric, isa sa mga idolo ko eh. Isa sa mga magaling magsalita yan. Narinig ko kay Ka Eric Celis,
Pwedeng gawin ng INC na pumunta sa harap ng Malacanang at mag-people power. Pero hindi ginagawa. Yeah. Sa dami ng mga pulis sa sundalo ng INC na nasa gobyerno, sino ba loyal na mga yun? Siyempre, ang reliyon ang pinakaloya. Ako nga eh. Mahal na mahal ko dati trabaho ko. Mahal na mahal ko. At kung papapiliin ako, pipiliin ko yung Diyos. Eh lalo pa kaya ang INC. Tanungin mo, ano mahal nila? Ang mga INC sa inyo? Trabaho nila o Diyos? O yung paglilingkod nila sa Panginoon Diyos? Sabihin nila paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kaya nilang iwan yung trabaho nila. Kaya nilang itakwil, hindi naman itakwil, I mean. Kaya nilang tiisin kung ano man meron silang kayamanan. Maubos na ang kayamanan nila pero ang pagka-iglesia ni Kristo nila, hindi nila ibibigay, hindi nila pababayaan. Yan nakita ko sa INC. Ano ibig mong sabihin? Bakit nagkakagalaw ng ano? Kasi doctrine na yun eh. Sabi niya ni Kristo eh. Sabi ng isang mayaman sa kanya, Panginoon, ginawa ko lahat. Ano po dapat gawin ko para makarating ako sa kaharian ng langit? Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Isa na lang hindi mo nagagawa. Ano yun? Ipamigay mo lahat ng kayamanan mo sa mahihirap. Sumama ka sa akin. Hindi kayang gawin ng pulubi. Ay na mayaman eh. Sipin mo lahat ng pamimigay mo kayamanan para sumama ka sa akin. Ganyan ba ginagawa ng INC? Hindi ganyan ginagawa. Pero hanggat maaari, kaya nilang gawin yan para sa pagka-iglesia ni Kristo nila. At yun naman ang tama, sabi ng Biblia. Aanuhin mo ang sanlibutan na to. Kung hindi sabi niya na apostol eh, aanuhin ko si Kristo, aanuhin ko lahat ng ito. Kung sabi ni Kristo, Panginoon, saan ka pupunta? Paano kami? Makamtam na namin ang sanlibutan ito na wala naman sa akin si Kristo ang gagawin ko. Baliwala. Eh kasi lahat ng bagay galing sa Diyos eh. Kahit mawala sa iyo yan eh. Babalik ng Diyos sa iyo yan eh. At sino ka para magreklamo para bawiin niya lahat yun? Nakuha niyo essence ko? Nakuha niyo punto ko? Nakukuha niyo? Di ba? Kaya dito, mga kaibigan, makikita mo talagang ang INC sa pangatlong rally nila sa tingin mo. Di ba? Sabi ni Ka-Eric Celis yun. Sabi ni Ka-Eric Celis. Sa tingin mo, pwede naman pumunta sa Malacanang at mag-people power at yung mga loyal, sabi ko, loyal, yung, alam mo, sabi ko pipiliin mo ang Diyos. Ano ibig ko sabihin? Maraming mga kapulisan ng INC, pati mga soldier. Ang pipiliin yan pagka-INC nila, hindi sa inyo. Aha! Ako nga, trabaho ko dati, kahit iwan ko, para lang sa Diyos eh. Diba? Bala kayo, iwan ko na yan. Sa Diyos ako. Iniwan ko. After mga 3 months, nakapasok ako sa magandang trabaho, laki ng sahod ko. Biyuhin mo. Ganun yun eh. Kasi pananampalataya. Eh, ang INC, higit sa pananampalataya ang ano nila eh, kaya nila eh. Oo. Hindi naman higit, talagang malakas ang pananampalataya nila. O, pwede, pero hindi nila ginagawa. Di ba? Sabi yan, narinig ko kay Eric Celis, pwede naman silang mag-people power, pero hindi ginagawa, siyempre. O. I-declara sa niya, sososin na niya yan. Wala akong sinabing magkakagulo ha, wala akong sinabing ganyan ha. Isabi ng deklarasyon, hindi mo nasasabihin na may tinanggap ka. Huwag na, madadamay pa kami dyan eh. Kung magkano. Oo. Madadamay pa kami pagka diniklaro, baka mamaya pati kami makasuhan pa dahil sa iyo eh. Di ba? Ganun ba? Baka ganun na ito yung mangyayari dyan. Tama. Hindi na magiging transparent sa mga gustong tumulong sa mga darating pang eleksyon. Eh kasi kung sino yung tumutulong ng maayos, ayun pa ang nakakasuhan, Nelson. Totoo yun. Di ba? At kaya naman din mapapaniwalaan mo na may warrant of arrest kasi nauna rito, hiniling na ng ombudsman dyan eh. Na ilagay sa, anong tawag doon? Yung Hold departure. Hold departure order, di ba? Precautionary hold departure order. Eh, syempre, pagka, ito Sandigan ba? Pahingan nyo. Ayan, 7th Division. Ayun, Oo, nire-request. Ibig sabihin, kung meron ka ng request for precautionary hold departure order, ipinal mo lang yung information. Ayun, nag-file na ng information siguro. Kasi ano pagbabatayo ng precautionary hold departure order kung wala ka pa namang isasampang reklamo? Yun ang wala pa daw sinasampang reklamo. Di ba? Nambablap sila. Niloloko nila taong bayan. Hindi nyo maisa ng INC. Hindi nyo maisa ang Net 25. Di ba? Nakita nyo laro nila? Tayo nakikipaglaban ng patas. Si Senator Marcoleta nakikipaglaban ng patas. At ang patas na pakikipaglaban ni Senator Marcoleta, matuklasan itong pagkontrol na ito na pinasimulan, kuno ng ating presidente.
Di ba? Sige nga, tapos gagantuhin nyo, ating presidente ba, hindi mangingialam dito? Hindi mamamagitan ng ating presidente? Sasabihin niya, hindi ko trabaho yan. Hindi ko trabaho yan. Ganun ba yun? Gagano na lang tayo, sasabihin natin. Isang senador, isang mataas na opisyal sa Pilipinas, pinagbibintangan po. Nagsusumbong kami sa iyo, Mr. President. Isang opisyal ng Pilipinas, ito po, nagigipit po. At yung opisyal na yon, nag-iimbestiga pa naman sa mga issue sa flood control issue, tinutulungan po niya kayo. Hindi ba bilang isang tao, hindi ba iisipin yun? Teka muna. Si Marcoleta katulong ko sa investigasyon kasi ako nagpasimula ng imbestigan to. Tapos papayag ka, nanonood ka lahat. Nakapagtataka. Sabi niya ng isang matatanda pag ang magulang di ka na pinapalo, di ka na mahal. At di ka na pinapagalitan, binabaliwala ka na, tanda mo, wala nang pakialam sa'yo yan. May mahal ka pa naman, pero wala nang pakialam sa'yo minsan. Pero pag lagi ka pinapagalitan ng magulang mo, sinasaway ka, oras sinasaway ka, mahal ka noon, ayaw ka niya mapahamak. Dapat ganun din ang isang leader. Pag may alam niyang may nagkakamali, sawayin niya yung mga taong sumisira kay Senator Marcoleta para hindi matuloy ang mga investigasyon. Tama? So bakit wala nangyayaring ganyan? Wala ako nakikitang ganyan. Bagkos pinababayaan. Yun na makulong si Senator Marcoleta. Bakit? Doon pa lang Wala naman, hindi namin nabalitaan. Wala man kaming ebidensya na talaga si Senator Marcoleta gusto nyo idiin at talagang pagtakpan ng flood control at ayaw nyo mabuki ang flood control. Wala man kayo sinasabing direkta pero nakikita namin, nakiraramdaman namin. Yun ang sinasabi sa amin ng pagkakataon at panahon. Oo nga naman, ano? Ayan, no? 7th division, no? Bakit kayo nagpalabas ng precautionary hold departure order Kung wala pa namang ipinapail na kaso. ang ombudsman? Oo. Kaya ako dalawang Hindi mo maalis yung pagdududa talaga, no? oo na hindi pa naipapail yung kaso kasi meron na ng di ba? Oo. Binalita na nila ito na meron ng precautionary hold Kaya departure na order. dapat mag-upload din si Senador Marcoleta. Oo. May imbitasyon sa kanya ang WTO. World Trade Organization ba tayo tawag doon? Yes. O yun, no. Tatlo dapat tayo pupunta doon Hindi na natuloy kasi may precautionary hold departure order kung hindi, di sana nandun tayo sa Geneva, Switzerland ngayon. Baka doon tayo nagpo-programa. O, di ba? Hinol departure na nila. Akala nila tatakas si Senator Marcoleta Kaya nila hinol departure para ang pagtaka. Ito natin bigyan ko yung tip. Talagang target nila INC. Tama, sabi ko, di ba? 2 months before na, bago ko talakayin to, anong sabi nila? Ang sabi ko sa inyo, binabastos nila ang religion ng kada isa. O ano ngayon? Ito na ngayon, hindi nangyari. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na ayaw nyo maniwala nakaraan na binabastos na ang religion ng bawat isa. Pati paniniwala mo, inahadlangan na. Di ba? Binabastos na. Isa lang ang alam ko na pag ayaw mo sa religion at binabastos mo, isa lang alam ko at nagpapanggap ka na alagad ka ng Diyos. Ikaw si Lucifer. Yan ang gawain ni Satanas Hindi ba? Ito nangyayari na binabastos nila ang religion Kaya nila hinol departure yan para hindi makalabas si Senator Marcoleta para mapilitan magtago dito. At alam nila, sisisi nila magtatago daw sa sentral. At si Baton tatago din daw. Pati si Bantag natatago din daw sa sentral. Yan sabi ng mga vlogger Yung mga pakawala nilang vlogger Inuutusan nila Inuutusan nila yung mga vlogger na sabihin, nasa sentral si Bantag, nasa sentral si Bato, si Marcoleta daw magtatago sa sentral. Di may pakay sila sa central office ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay nyo? Hindi pa ba sapat yung pera na nakuha nyo na mali-maleta? Diba? Wala akong tinutukoy sa inyo tamaan, bato-bato sa langit, at tamaan, huwag magagalit. Tama. Invitation yun Oo. At ang plano nga sana natin, doon tayo magprograma habang nagla-live doon sa ganang mamamayan. Dahil sa mayroong precautionary HDO, hindi tuloy tayo nakaalis. Kaya nga. Ano nga ang magiging batayan ng Sandigan Bayan na nagpalabas ng precautionary HDO? Siyempre, yung kaso. Hindi ba? Hindi naman pwedeng Alam mo naman sinyasan lang yan. Oo nga, no? Hindi ba? Oo nga, no? So, ibig sabihin may kaso. Naglabas ko ng departure, departure order yata, ibablock mo Di ba? Ibig sabihin, alam na, siniwalat ng Net25, yung pasikreto pa kayo. Ibig sabihin, anytime na magpakita si Senator Marcoleta,
iwawarad nyo. At ang masakit yan, nung sabi ko sa inyo, sasama naman si Senator Marcoleta eh. Ang problema niyan, susurprise nyo pa si Marcoleta. Ang gusto nyo siguro, matanda si Marcoleta, atakihin sa puso at mawala na. Yun nakikita ko Hindi, mga kabayan, yun yung nakikita ko sa kanila. Gusto nila isurprise si Marcoleta para atakihin kasi matanda na yun eh. Gusto nila para si Mel, di ba? Si Mel Daldea, tumakas yung DP, natake si Mel Daldea. Gusto nila ganun mangyari. Pag ganun ginawa nyo, sabihin ko sa inyo, dadami tinapay sa kakape. Ito mong sasabihin na wala pang Figure of speech yun. ipapile na kaso. Oho. Ano magiging batayan ng precautionary Hold departure order? Oho. Di ba? Silang may sabi nun na inilabas na yun dati. O, yun na nga. Ano na, last month pa yun. Unless sabihin yun, wala naman ho talagang precautionary hold departure order. Yun, unless sabihin yung ganun. Pero parehas pa rin. Corner pa rin kayo. Ibig sabihin, nagsinungaling na kayo na walang hold departure order. Nagsinungaling na kayo ngayon, wala namang, meron palang warat, ay meron na palang kaso kahit wala. Meron palang kaso, siya sabi niyo wala. Sabi niya kasi wala pa daw kaso eh, sa Sandigan Bayan eh. Ba't may hold departure order? Dahil wala pang, ano yan, parang, hindi ba? Hindi, official yun eh. Official. Official yung precautionary hold departure order na yun. Oo nga, no? Diba? Kung paglaruan nila yung batas, paglaruan nila yung tao, yung damdamin ng tao. Hulihin nyo na, iserve nyo na yung warrant o serve nyo. Di ba sabi nyo, si Jinggoy, tinawagan nyo, iserve nyo yung warrant. Totoo, di ba? Tawagan nyo na si Senator Marcoleta, iserve nyo na para yung may edad na si Senator Marcoleta, matanda na si Senator Marcoleta eh. No, baka mabigla, baka atakin sa puso si Senator Marcoleta. Kahit ang tao kasi, kahit walang sakit sa puso, sumasakit dibdib niya pag nabigla siya. Nagugulat niya tayo minsan eh. Di ba? Pag may pumutok na labintado, nagugulat tayo eh. Kahit anong tapang natin, nagugulat tayo. Kasi reaksyon ng tao yun. Ganun ba gagawin nyo? Sana yung ginawa nyo kay Jinggoy, tumawag kay Jinggoy, o Jinggoy, ano ba gusto mo? Arestuin ka namin or susuko ka na lang? Di ba yung tinagala kay Jinggoy? Ba't kay Marcoleta parang iba ginaganyan nyo? Ano ba gusto nyo kay Marcoleta mawala? O nanpoprovoke kayo? Gusto nyo magsimula kagad yung partido ng Senator Marcoleta? Ano? Sino ba lang ang nanunukso? Di ba, Diablo? Dapat balikan nga talaga natin yan. Sen, huwag ka muna mag-abroad, medyo. So, antabayanan pala natin yan. No? So, kung ano talaga ang katunayan ukol sa bagay na ito. Kasi nga hindi ko kasi pa pwedeng may tama kang sinasabi, tapos may mali, pero parehong tama. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Sinabi mo, wala pa raw pinapile. Pero paano nagkaroon ng precautionary hold departure order? Kaya kung isipin man na merong arrest warrant, posible talagang mangyari. Posible. Posible talaga. Hindi impossible. Kasi nauna na nga yung Di ba? Anytime pala pwede palang arrestuin si Senator Marcoleta. Kita nyo? precautionary hold departure order. Oo. Hindi ba? Oo nga. Pwede bang may HDO pero wala ka pang kaso? Hindi pwede. Ano batayan na nga eh? Hindi pwede mong SDO, hold departure order. manda kayo. Kasi paglabag sa karapatan, right to travel yun eh. Di ba? Wala ka naman palang kaso. Tapos sasagkaan ka bumiya. Iba eh. Basic right po ng isang tao yun. So, sabihin, may kaso. Nagtama yung sinabi pala namin nakaraan ng mga vlogger at iba pang impormasyon, nagkakaturuan daw kung sino ang aresto kay Senator Marcoleta. Tama. So, ibig sabihin, natatakot pa pala sila. Di ba? Di ganoon. Di ba? Totoo. Travel. Right to travel. Kahit saan mo gusto magpunta, basta may mga dokumento ka, karapatan mo yun maglakbay. So, di ba? Ito, base sa balita. Mayo pa ito eh. Yun, sabi ko sa'yo. Sandigan Bayan issued a precautionary hold departure order against Sandigan Bayan yan, ha? Senador Dante Marcoleta. The order requested by the Office of the Ombudsman prevent the senator and 3 campaign donors from leaving the country. Ibig sabihin, may information na sa Sandigan Bayan dyan. Hindi ba? Tama. Hindi pwede information lang. Ibig sabihin, may sinampang kaso. Kasi kung information lang, makakalabas pa rin ng hindi naman ma-hold departure. Ibig sabihin, may kaso. Na, taliwas doon sa sinasabi nila ngayon, wala daw kaso si Senator Marcoleta. Di niloloko nila taong bayan, niloloko nila si Senator Marcoleta. Diba? Sinasabi yung hindi pa na ipapal yung kaso. Alam nga naman, katang-isip lang yan. O kaya nagsenyasan lang sila. Sabi niya, logis,
Wala sa wala, sa meron. Kaya nga, di ba? Parang nasa sabungan lang ata yan. Ano? Oo. Yun ang masakit na katotohanan sa mga oras na ito. Oo. Pinakamabuti, Nelson, maglakbay muna tayo, ha? Kayo po ba yung maglalakbay sa pamamagitan? Magpapile ka ng request for precautionary whole departure order, Oo. ang kailangan mo lang isampa sa Sandigan Bayan ay complete application packet under Okay. Supreme Court's guidelines. Okay. So may mga guidelines Ayun, kung ano no. ipapile mo doon. Mhm. Una, dapat meron kang verified application. Formal application for a precautionary whole departure order filed in the name of the people of the Philippines. Aha. Pangalawa, complaint affidavit. Official criminal complaint affidavit along with all supporting evidence and attachment from the ongoing preliminary investigation. Okay. Number 3, respondent's identification. At pang-apat, proof of penalty threshold. Pang-lima, justification of flight risk. Patutunayan mo na Flight risk flight talaga siya. risk. So kung pwede nga hindi pa na ipapile ang kaso, pero na-file mo na yung informasyon na sabi mo na Para lang mag-precautionary Oo. yung pag-alis niya ng bansa. yes. Oo. So, maaari talagang hindi pa na-file Mhm. yung buong kaso, pero nakaumang na yun. Ang ibig sabihin nun, anytime, Anytime. may papile Oo. din yun. So pwede talagang sabihin din na from ombudsman, wala pang formal complaint Na na-file. na-file sa Sandigan Bayan. Pwede. Ayun. Pwede. So information pa lang ang naipadala ng Hindi, ombudsman. petition pa lang para Petition. sa PHDO. Ayun. Oo. Kaya lang siyempre, kapag ka meron ka ng petition for PHDO tapos na ilabas na, kumbaga sa distance, gabuhok na lang ang ano na. Ganon. Di ba? Ang pagitan. Kasi nilabasan ka na ng PHDO eh. Oho. Naniwala na nga yung Sandigan Bayan na flight risk eh. Oho. At naniwala siya na may kaso ka. Oo, di ba? Hindi pa naloko ang ginagawa ng mga to, ng mga hudas. Oho. Hindi ba? Kasi hindi magpapalabas ng PHDO ang Sandigan Bayan kung sasabihin nila, wala naman palang kwenta yung kaso. Oho. Therefore, napakalapit na nga na sa Hindi napakalapit. Baka may warrant na yan. Ayaw lang nila i-serve. Natatakot talaga i-serve. Or hindi sila natatakot, gusto nila sumuwa ng kakayahan ni Senator Marcoleta. Okay lang kung hulihin mo si Senator Marcoleta eh. Tapos pumutok pa. Hindi ko sinabi niyo sumugod kayo sa sa central ng INC. Wala akong sinasabi sa inyo. Ang sabi noon yung mga nagkumalat sa social media. At ito naman ang billing ko sa mga nagsabi noon na susugod daw sa office ng iglesia. Huwag niyo itubukan. Huwag niyo subukan. Sabihin ko sa inyo. Pasukin niyo na lahat ng pasukin, huwag lang yun. Yeah? Hindi yan katulad ng kay Kibuloy. Diba? Kasi ganyan sila eh. Pag may lumalaban sa korupsyon, ngayon, pag may lumalaban sa korupsyon, pinag-iitan nila. Kaya kung sa June 28, tuloy ang rally ng 4 na malaking relihiyon eh. Ewan ko, baka mapuno din nila Luneta. Ewan ko, baka 10,000, 30,000 lang sila. Yeah? Pero tama yung gagawin nila. Ang kaso niya, baka mapag-iitan sila. Kasi pag lumalaban ka sa korupsyon na to, pag-iinitan ka eh. Pero pag sa korupsyon ni Sara, nakuno, hindi ka pag-iinitan. Di ba? issuance ng arrest warrant yun. Totoo. Hindi So, ba? ganun pala talaga. Oo. So, pwedeng may basihan din yung pangamba Mm. noong Biyernes na posible talagang merong warrant of arrest. Yes, kasi meron na ng PHDO. Ayun. Oo. Tamo, Biyernes pa lang pala, meron na yatang warrant. Hindi lang ata na-serve kasi weekend. Tapos pumutok sa social media yung galit ng mga kapatid at iba pang hindi iglesia nagagalit nakasuporta sila sa iglesia, sabi I am a Catholic, sabi suporta ako sa INC. Sipin mo mas marami sumusuporta sa iglesia kaysa mismong iglesia sa iglesia kasi ang iglesia konti lang nga naman, ilan lang ba iglesia, mga 5 milyon, 4 na milyon. Yung mga Katoliko sumusuporta ngayon sa iglesia. Susuporta namin ang iglesia sa kanilang ginagawa at sa kanilang pang-aapi sa kanila. Salamat ng marami po sa inyo sa iba't ibang reliyon na nagsusuporta sa Iglesia ni Cristo. At ako rin po ang inyong lingkod na kasuporta rin po sa Iglesia ni Cristo. Anyway, balikan natin mamaya yan. No? Saan ha? Okay, ang ganito lang po. Maraming salamat po sa inyo. Isang karunungan naman ang akin natin sa inyo. Komentaryo punong-puno ng kalaman. At isang makabuluhan talakayan na lesson learned at marami kayo natutunan na naman. Hanggang dito lang po. Ingat lagi kayo. Senator Rolante Marcoleta, mabuhay ka. Paalam sa inyong lahat.